mayong hapon sa tanan. So, agi pag-welcome. Atong i-welcome sa ng atong moderator karon, si Bro Alan Imlagulaw, may atong moderator. O sa atong kuwan karon, atong mga speakers, atong i-welcome si Ma'am Jenny B.H. Papiliero sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified. Atong pakpakan si Ma'am Jenny B. Ug atong pod usab i-welcome atong isa ka speaker sa Catholic Faith Defender, Brad Fall San Pablo Alima. Agig pagsugod, atong ipabasa ang permit. Atong i-welcome si Brad George Balungay. Mayang hapon. Republic of the Philippines, Province of Agusan del Sur, Municipality of San Francisco, Barangay Alegria, Office of the Barangay Council. Special permit to whom it may concern. This permit is hereby granted to Paul San Pablo Alima and Company to conduct Bible Exposition Rally this coming November 24 at Purok 2 Covered Court at Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Issued this 18th day of November 2024 at the Office of the Barangay Council, Alegria, San Francisco, Agusan del Sur, Caraga, Philippines. Signed, Blandina L. Ropela, Punong Barangay. Salamat, Brad George, sa atong barangay permit. So, mga igsoon, ready na ba mo? Ready na ba mamaminaw? Ready na. Okay. So, agig pagsugod, atong ihatag sa atong moderator ang mga rule of regulation. Atong i-welcome si Bro Alan Miharis Laglaw. Daghang salamat, Mr. MC. Brad Dodong the whole day debate. Brad the whole day ngato sab sa gikan sa Kabadbaran City, Brad Raul Habian and Company, gikan sa Diocese of Tandag, welcome Brad Ricky, ug sa tanan nimong mga kaubanan ngato sa Jerusalem Church of God 7th day nga ani adinhi karon, ug sa atong pinalangga nga magdidebate si Ma'am Genevieve Papiliero o ngadto kang Sir Mr. Paul San Pablo Alima sa Catholic Church. Sa tanan nga ani-adinhi karon ang Jerusalem Church of God, ang Roman Catholic Church nga ani-adinhi, manghinaot ako nga diha sa inyong makugihon nga pagpaminaw niining maunglantugi sa duha ka mga banggiitan nga mga maglalantugi sa Pilipinas nga makakuha kamo og pagtulunan niini. Gihangyo ko lamang ang kahilom panahon sa deliberation. Kung aduna kamoy dili masamtan, ipadayon lang ang inyong kahilom, pagpadayon kita pagpaminaw alang sa kahapsay niining maong lantugi sa duha ka mga pundok. So karon gayud nga pitsa, Nobyembre 24, 2024, alauna ang takna dinhi sa atong covered court, Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur, nga mao kini ang gikasabutan sa duha ka magdidebate nga dinhi sila man nagtagbo aron ipakita nilang ilang kahanas ug katakos, kahanitik sa pagpanubag o pagpresitar niining tema nga ilang paghahisgutan luyo sa atong pagpaminaw. Ang proposition number 1, ang Jerusalem Church of God 7th day nga ang mupabarog diini
mao si Miss Genevieve Papiliero. Ang tema nagkanayon. Pamatudan sa Jerusalem Church of God nga ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ang proposition number 2 nga ang pabarog niini mao si Mr. Paul San Pablo Aliba. Ang proposition number 2 mao kini: pamatudan sa Roman Catholic Church CFD nga ang open o close parenthesis Jerusalem Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o mga referensya. Niini mao panaghisgot adunay mga admitted facts lagi kauyunan ubos sa among pag-witness ni Mr. George Balungay o kining inyong ubos nga alagad si Mr. Rolando Mijares Lagula. Number 1 nga admitted facts. Ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified or Church of God mao nga ang nagtima o ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified na rehistro sa Security and Exchange Commission with Security and Exchange Commission registration number 000101534. Mao kini ang ania karon. Kining admitted facts ilang gipanaguyulan gumikan kay dili kita makalikay nga daghan karon ang Church of God. Aron klaro kung kinsa kayon ang kontra niini. So ang kontra niini mao kining Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga adunay Security and Exchange Commission registration number. Og ang proposition nga ipamatudan sa Roman Catholic Church aduna say admitted facts number 2 nga ang Roman Catholic Church ang One Holy Catholic Apostolic o Roman Church maura ni nasimbahan ang ania dinhi karon sa kadaghan nga mga Katoliko nga mga nanindog nga mga simbahan kay naa may Katolikong Pilipinista pero ang kaatbang sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mao gayud ang One Holy Catholic and Apostolic Roman Church or Catholic Church or kining gitawag og Roman Catholic Church. Mao na kini ang duha ka pundok kaniya karon apan ang atong mga audience bisag kinsa kaniya dinhi karon kung moabot man ang takna nga daghan ang wanhi babae lalaki o tawag dalaga batang tigulang tambok ug diwang way ngipon og naibag-ang basta kay diya sila karong hapon bahala kung sa nang ilang pundok basta atong i-clarify according to the admitted facts nga kanila bang duha ka pundok ang maglantugi diining hapunan. Ano na yung mga rules niini? Ang mga ruling sa duha ka magdidibati, ang intro niini 2 minutes. Tagduha ka minuto ang ilang introduction before sa ilang presentation sa ilang proposition. Ang ilang pagpabarog, ang oras gagigahin sa atong timekeeper 15 minutos matag barog o paghuman og pabarog adunay mo follow nga 10 minutos nga cross examination sa usa ka grupo. Unya pagkahuman niining cross examination aduna usay pagpabarog nga 15 minutos sa Roman Catholic Church. Ang una nagpabarog niini mao ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified ug ang ikaduhang magpabarog niini mao ang Roman Catholic Church ug pagkahuman sa 15 minutos kay pagpabarog ang gitawag og Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mo close examine na usab sa Roman Catholic Church sa gidugayon nga 10 minutos. Pagkahuman niining duha ka barog mosunod dayon ang rebuttal speech gikan sa
Jerusalem Church of God. Unya pagkahuman sa rebuttal mo close examination na usab ang Roman Catholic Church. Unya pagkahuman ini ang Roman Catholic Church mao na sab ang rebuttal speech. Apat pagkahuman ini rebuttal speech mo close examination na usab og 10 minutos ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified. Pagkahuman ini aduna na sila gitawag og summary. Sa summary, wala na'y mga pangutana. Ang una nga magpadayag sa summary, mao ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified o ang sunod mao ang Roman Catholic Church. So, mao kini ang mga kalagdaan kung sa ato nang gikaingon sa unahan ngadto sa mga audience, aminaw lamang kita, siguro pwede tang mupalakpak pero bawal ang mo singgit. Kung naatay mga yan, palakpak lang. Pagkaman hilom, bawal ang tingog siguro para magbalinaw kining covered court dinhi sa Barangay Alegria. So sa presentation, sumala sa ilang ikasabutan duha, walay objeksyon. Sa diya mo presentar ang first speaker, una nagbarog, ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified, bahala ka asa siya paingon, ug asa siya mulanding o butik off, basta kay walay objeksyon. Ngadto sa moderator, magpadayon siya sa 15 minutos. Maura usab ang sa Roman Catholic Church. Bahala ka asa siya butik o mulanding. Basta kay guided sila ni nimong tema. Apan pag-abot sa question and answer, kani cross examination, so dinhi na ang musulod kung naay objection o counter objection. O dinhi manghinaot kita nga mapabinawa nato makahatag nato kini kadasig o ang duha ka mga panggiitan nga magdidebate nga niya karon sa lamisa makahatag unta kini husay kanato ug ang ato makasing-kasing una-una mao na ang muhukom pagkatapos niining maong panaglantugi. So karon atong ipresentar ang duha ka magdidebate sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified atong patindogon si Ma'am Genevieve Papilieri ato siyang papakan. O gadto usab sa Roman Catholic Church dinhi sa akong tuo ang atong magdidebate atong patindogon si Mr. Paul San Pablo Alima. O dili na kita maglangan. Nasayon ako malain na mong tinanawan sa MC kay nadugay ang iyang pag-istorya. Mauna nga tarungon ang atong tinanawan, malipayon unta kita nga maminaw o ang atong timekeeper amo tong ready na ba ni? Ready na di ay. Brother John So ako kamong ihatag sa unang parok. Namin sa karon sa San Francisco. Gikan sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga sulod sa 15 minutos iyang ipabarog ang tema pamatud-an sa Jerusalem Church of God nga ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Atong i-welcome si Miss Genevieve H. Papilieri sa una niyang barog. Atong hagyoon ang atong timekeeper nga inigsugod ni Ma'am og istorya. Kinahanglan nga imong gunita ng microphone. Kaya ro mo ingon ka nga magsugod og istorya. Kaya ro mahibaw siya. Unya inig hapit na pod mahuman ang iyang istorya na ay 3 minutes, 5 minutes remaining time aron makahatag siya og conclusion sa iyang pagpabarog sa tema. So akong ihatag ngadto sa unang magdidebate ang atong microphone para diining unang barog. Sige. So maayong hapon alang tanatong tanan mga residente dinhi sa Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ako si Genevieve Hiramis Papiliero sa
Jerusalem Church of God Seventh-day. So akong dakong pagtawag no sa ato ang barangay captain nga naghatag og permiso nato, barangay captain Blandina Rufila. Daghang kayong salamat og sa tanan ng mga nagapanamgong karong hapuna. So magpasalamat kita no nga at last or nadayon gid ang atong in person. Na-use magug ko og online. So mga nga murag first time gid na ako. Okay man si Sir San Pablo kay ano naman kanang hanas na siya sa ato ang face to face. So mao to no nga ang Jerusalem Church of God no ano gid siya kanang jutay ra gyud mi nang nakita ninyo karon. I can say that this is a battle between David and Goliath. I know that you are a big church. So dili gid malalis bisan pa diha sa social media, no? Daghan gid kaayo nga kanang oppose or against sa moa. Pero si San Pablo Apostol nagaingon nga dili nato gayud ikakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mo ang gahom sa Dios alang sa kalawasan sa tagsatag sa mga matuo una sa tanan sa mga Hudiyo ug ngadto sa Bisyahanon. Meaning to say universal ang church nga gitukod ni Ginoong Hesus. Again, mao na ang akong proposition nga pamatud-an gayud sa Jerusalem Church of God nga kami gayud ang tinukod ni Ginoong Hesus. Ang amo day tuod nga Philippine headquarter na sa Pagadian City Central Church. Na ang ako ang usa ka igsuon no nga si Brad Maximili Bantilan so siya ang naa sa ako karon. So salamat sa paghatag og interest. Ang amo day tong world headquarter unay kilain Jerusalem, Israel. Thank you very much. Ako na ning pare. Pareho na ako na ako. Yung may babag. Automatic. Ano natin dubra? Okay, yun sundo. Okay na, sige. So once again, Jerusalem Church of God nagdala sa mensahe sa third angel's message. Unsa man ang third angel's message? Nag-awhag na sa mga katawhan nga mukwas sa usa ka iglesia kun babae nga gitawag og bigaon na naa sa Revelation 17 nga walay laing gyud nato tumbok kun dili gayud ang gidala nga iglesia sa Roman Empire nga mao ang Roman Catholic Church. Dili na maghatag ang Ginoo og warning nga pagawason kung wala na sulod. The universe is already deceived. That's why it's an invitation. Kung dili mo motuo, basta kay nakapamahayag kami nga mao na ang gikinahanglan sa atwa karon. Now is the time of salvation. Gitago mi sa taas na panahon tungod kay ang political power sa papacy. Grabe kaayo ka strong tungod kay suportado kini sa Roman Empire. So Lucas 8:17, nothing held in secret that shall not be manifested. Walay aso nga makumkum, mabutyag gyud kini. So kung gitago kami sa unang panahon, nan kami naa gihapon bisan pag gipamatay sa Roman Empire ang among mga kaigsuonan, pero wala sila ni give up. Mao nang from generation to generation naa gihapon ni. Gitupod kami ni Ginoong Hesus 30 AD. Nganong 30 AD sa Jerusalem, Israel, ato nang mapamatudanon niya. So pamatudan nato no mo yang atong topic. Any topic can be presented as what we agreed. So ang church gitawag na siya body of Christ. Gitawag po na siya bride of Christ. Gitawag siya people of God. It's a separation for God's purpose, distinct from the world to live holy lives. So mana no nga ang atog yung kanang purpose para mangyud sa kaluwasan. Individual ang kaluwasan. Naa sa matag-usa ang desisyon kung asa gyud ka mo pili karong panahon na no sa mga universal deception nga atong nakita no. So mao niya akong gingon kagay na Revelation 18:4, gumula kamo katawhan ko wala laing whole church naglingkod sa daghang tubig. Unsa man ang tubig? Daghang tubig. Mao na ang katawhan tinulungan tibuok na nasuran. That's a description of the Roman Catholic Church nga nag-ingon no nga gidala siya sa mananap nga mapintas nga naa siya nagdala kaniya nga kato the fourth beast nga naay pito ka mga ulo nga pulo ka sungay nga nag sulod sa scarlet and purple.
makita na to, no? Scarlet and purple. Mao man ay gisuot sa pari. Di na to ma-deny. And that's again the description of the whore or bigaon nga babayi. So now the question is, what is the identity of the body of the, or the true church? Before nato mailhan ang identity sa lawas, ato sang ilailahon ang identity or ilhanan sa head. Kaya di man mabuo ang church kung walay head. Ang iyang ulo. Okay? So, sa ako ang presentation mo, identity, una, walay laing gisulti si Ginoong Hesus the 3 days and 3 nights. Isip yang ilhanan. Ikaduha, ang giingon din ha sa Juan 10:30 nga kanang ako mga kumahan salamang kami. Si Jesus nagpay og tax. Jesus born and died at Jerusalem. Di na ko siya basahan tanan kay mahudang tag time. Unang pamatuod, head of the true church. Wala siya laing gingon ha. Ang ilhanan sa matuod nga Kristo nagpabilin sa lubnganan tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Karon, ang tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ba makita gikan sa Friday to Sunday dili. Duhara na kagabi ug isa ka adlaw. Dili nato bakakan ang atong mga anak. Kabalo pa og pila kagabi ug pila ka adlaw ang isa ka adlaw. So mo ni siya. Maro kayo ang Roman Empire. Ilang gihimo midnight. Tutumanan sa Daniel 7:25 nagi-change nila ang panahon ug ang kasubuan. Whereas unta mo man ni sunset to sunset. Una ang night and there was evening and there was morning the first day. So night and day. That's 12 hours. A total of biblical 24 hours. Sa ako nag-ingon, ngano mang kawatan man dili unang ka adlaw sa gabi. Human iyahang gikuha na pud ang light. Dayon ikawat na pud didto sa lain na pong party sa gabi para matunggok ang 24 hours. Kana kay para iyahang makuha ang tinatibukan nga 3 days and 3 nights. Kada tanaw nato. Okay, mao ni ang amo ang 3 days and 3 nights ha. Namatay din ang Ginoo si Ginoong Hesus 3 PM. Kuan kayo sakto kayo. Night 1, 2, 3. Diri siya namatay dinha. Ang pagsugod og ihap, Panginoon ha, pagsugod og ihap dili diri. Nagbitay pa siya sa krus. Dinhi na ta magsugod kanang gilubong na siya sa diha nga muhapit na ang yearly Sabbath. Hinumduman nato duha ka adlaw nga ipapahulay, annual o weekly. Pagtunaw diri, mauna ang unang gabi. Okay, kaya nagbitay pa siya sa cross. Hinumduman nato ang basihanan si Jonas dito sa tiyan sa dakong asda. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi. So, mahitabo nga dili gid ka masugod sa paglubong na. Hangtod nga moabot diri, nabanaw si Ginoong Hesus diri nga party. Okay, ang Mateo 28 sa nag-ingon. Sa tapos ang adlaw nga ipapahulay sa pagbanagbanag sa nahaon ng adlaw sa semana. Unsay event? Dili pagkabanhaw nga exact or actual. Kung dili pagbisita ay pag-adto na sa mga babay, wala naman dito si Ginoong Hesus. Meaning to say, si Jesus Christ na resurrect sometimes previous. Take note, ang pagkabanhaw kalitra na sa usa ka pagpamilok, di ba? 1 Tesalonica 4:16, lagit lang, ana. So kana siya nga actual, diha siya nahitabo, dinhi nga part sa diha nga mupuli na ang aning night. So meaning, katong pag-appear sa first appearance o sa second appearance, dili na nahitabo. Kaning Juan 20:19 nga unang first evening of the first day of the week, dili na siya nahitabo. So anong ako pa man diri pagkabanhaw? Mali, deception. Tanawa ninyo ha, tanawa, klaruha, bukha ang mga mata. Kaya gitago ang matuod nga Ginoong Hesus sa mga Hudiyo o sa mga Roman Empire. Mateo 28:13 hangtod sa 16 gipalit sa mga eskriba o mga parisiyo ang mga Roman Empire aron ipakalat nila ang mali-maling balita. Mao bitang nang naanggiingon sa mga Sadducees, walay pagkabanhaw nga naman. Di man sila mutuong na panahon si Ginoong Hesus. Kailangan gitago. Mauna ang mga Sadduceo nahimo silang opposition ni Ginoong Hesus. Usara na ha, again, head si Ginoong Hesus, ilhanan sa matod nga Kristo, inhanglan na itong kunaan. Okay, false Christ. Paano ginamatay? Unang gabi, unang adlaw, ikaduhang gabi, duha pa gabi yung isa ka adlaw.
Huna-hunaan na, nag-warning na si Ginoong Hesus, magbantay ta kay humanak ko kulakaw na ay manungha nga mga bakakong Kristo o mga bakakong mga manalagna nga magtudlo nga murapot sila tinuod. No, ang anghel baya no magtinabuhi pud siya. Nakanabitang murapot og anghel. Sumuna siya ang atong bantayan. Okay? So bisan pa kinay ay nanaon ni nato. Midnight to midnight. Sobra gyud hapon. Madli. So bukha ang mga mata. Okay, next. Okay, kani siya mga actually dili igo. May nanggingon sa Juan nga walay kabutangan ang pulong sa Ginoo. Bisan pag mao po nang amo karon nga dili mahigo ang pila ka oras na mga pagtindog. Ano ni? Okay? Preparation of ointment. Pero ug ako pa ni siyang i-explain further, mahurot akong time. Di maginimahuman karon. Pero I hope nga magbaton mo interest unsa gyud ang ilhanan sa mga tuod nga Kristo. So di na ko siya kuanon ha mga kanang supporting runner siya nga mga explanation. Next, mao ni ang reason anang time po sabi kadali lang kay. Okay, ikaduhang rason. Katong una, nato sa Laudato Si. Katong 3 days and 3 nights, di ba ingon man mo, nabanhaw si Ginoong Hesus sa Domingo, which is mauna na ang reason nga nung nagdomingo na mo, og kanang simba. Hinumduman nato, gabi pa lang sa evening ha, nabanhaw na siya. Okay, so kami karon, mauni ang Trinity, which is again a false doctrine. Nga naman, gi-reject or gi-excommunicate si Arius. Nga naman, tungod kay nagwali siya nga kaning Trinity, ko eternal, ko equal, o ko substantial. Complete ni ani nga mga verses, di na lang ko na ako siya isa-isahon. Nga nung mali man siya, ana ang tinuod. Okay, ani ha, Mateo 28:19, ana siya. Si Ginoong Hesus, mauna siya na nang isa ha, Father, Son, and Holy Spirit. Wala ilaing gitumbok diha sa Mateo 28:19 nga naman. Siya bayang ato ang Tuhan. Siya bayang angalang baya niya mao atong pabaptismuhan. Sa ato pa nga mao ni siya kani. Mao ni si Lord Jesus Christ, iyahara ang pangalan tanan. Naa pa siya amahan, kay dili man siya mahimong mediator sa tawo kung wala siya sa tunga. Mao nang una-una ninyo, magsibog tawag-tawag ni Mary. Nga naman, wala man nagtuo nga kani siya mao ni Lord Jesus nga naman gihatag pa sa iyaha ang tanan nga gahom. Siya tanan ang mo judge sa tua. Okay? So dili na nako siya po about na nabaghan kay mahurot akong time. So kani siya no, tanawa, liiya, bukha ang mga mata. Next, okay? Kani set registration. Gi-appeal gyud ni Mr. Alima no nga admitted facts. Mga kaigsuonan, wala pa din nag-submit si Ginoong Hesus sa civil law. Nag-submit siya. Nga nag-require man. Yan na siya. Ingon siya kang Pedro, ang mga anak sa tao, dili ang paangay mo hatag sa kanang tax. Pero kay gi-require man, sige bayari sila. Mauna ang nahitabo namo. Nga nung nagpasik register mi, gi-require mi sa panggobyerno. Isipod paghatag og proteksyon namo. Nga naman, naagi permanente magdala og kana bitaw impostor. Dili lang kami ang Jerusalem Church of God. Mauna ang nahitabo sa unang panahon, dili lang ang Roman Catholic Church ang Christianity. Gitago ang Nazarene. Okay, tanaw na ko ha. Okay. Murag matay pa rin ko. Daghan pa kayo. Matay man ako. Dili ni siya mao nga akong giingon. Ako lang ihatag in advance. I-compare gani ninyo Nazarene o Nicene. Siguro makita na niya, pero tagaan lang kamo overview. Okay? Okay. Karon, namatay si Ginoong Hesus, ingon mo, gitukod kami ng church 33 AD. Lamang mi, nga naman, 30 AD ni. Nga nung 30 AD, diri siya, kani. Nga naman, si Ginoong Hesus, gitagla na ng daan, dili mahitabo ang New Testament kung walay Old Testament. Okay? So, ang Old Testament, nagtuga na daan, Daniel 9:27, sa tunga-tunga, sa usa ka semana, pagapatyo ng Mesiyas. Wala lang tunga-tunga sa semana, mao man ni. Kay natawo man siya og 4 BC, ipagani. Talusa siya nagsugod ng mensahe, iyahang edad 30. Namatay siya og 30, meaning 33 iyahang edad sa diha nga namatay siya. Meaning
ani siya, mauni ang end of 70 weeks, diri ang decision making ni Simon Peter, katong gingon nga, ang paghubaran din sa yuta, paghubaran din sa langit, dinhi ang decision making. Unsa man ang decision making? Diba? Naa sa Roma 11 nga ang katong mga wala nito nga Hudiyo, duha ka klaseng Hudiyo ha, ang wala nito wala nito pasangin lang mininyo, dili mi ang katong mga Hudiyo nga wala nito, Hudiyo mi nga kauban sa mga apostoles. Okay? So, nakita ko karon nga ang mga Hudiyo nito sila nga si Ginoong Hesus dinhingid no. Before siya misaka sa langit, nagtukod siya og iglesia niya, or meaning iyang isubmit dito sa iyang amahan ang iyang church nga gitukod. Basaha ganin ang Juan 17. Nagpasalamat ako kanimo kay natapos ko na ang buhat nga akong gibuhat nga imong gi-instruct nako. Ihang gitugyan ang church. Unsay gingon ni Apostol Pablo? Gilutos niya, ginganan niya Church of God. Now, ang Church of God ba? Dili pangalan. Time is over. Okay, panghalan ang Church of God. Thank you. So daghang salamat. Unang magdidebate atong pakpakan. Nadunggan nato kung giunsa niya pagpabarog ang tema nga iyang gipabatud-an. Ug malipayon siya uban sa kadasig with all the audiovisual, the liquefied crystal display nga niya karon aron makita nato kung unsa gyud ang kasaysayan nga iyang giskutan sa pagpamatuod niya nga ang Jerusalem Church of God 70 mao gayud ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Karon kay human naman siya og pagbarog, aliano sa kita sa napulo ka minuto nga cross examination. Pangutan-on siya sa tanan niyang gisulti sa iyang pinangga nga magdebate. Mr. Timekeeper, ready ka na ba? 10 minutos ang cross-examination. Ug ako kamong ihatag sa muhatag na ining pagpangutana ngadto sa nagpabarog gikan sa Roman Catholic Church, Mr. Paul San Pablo Alib. Okay, thank you, Mr. Moderator. Andam ka na, Madam Papiliero, okay. Okay, andam na ka matubag? Okay. The series of my questions in the first phase of the interpellation period is asking about the origin of the Jerusalem Church of God, 70 Sanctified Incorporated. Matud mo ang headquarter ni ini naa sa Pagadian. Sakto to sayo. Mikrofon. Okay. Sakto kayo sa Pilipinas, kay ang every nation na sila kaugalingong pamalaod sa Philippines. Pero we are not talking about world headquarter. And as I told you, it's Jerusalem Church of God. Di na siya mailisan nga naman. Si Ginoong Hesus mo nang pamana niya sa iyang amahan nga si Haring David. Ingon ang balang kasulatan, ayaw ibalhin ang karaang mohon. Jerusalem Church of God, ang sentro sa kamatuoran, sumala usab sa Lucas 24:47, ang pakinusulog ang pagpasay, magsugod dili sa Roma, sa Jerusalem. Basaha, bukhang mga mata. Thank you. So before ang second question, ikan sa Roman Catholic Church, atong hangyoon ang operator ng sound system, nga hinahinayan gamay para dili mo feedback gamay lang. So ako gipaabot sa duha ka magdidebate nga ang pangutana usa ka minuto ug ang tubag usab usa ka minuto. So sunod nga pangutana. So imong gi-admiter nga ang headquarter sa Church of God Jerusalem 70 Sanctified sa Pagadian og narehistro kini ni adtong Oktubre 23, 1991, sakto? Dili. Sakto. Walay in denial. Sa ako nag-ingon, tungod kay, ano ba yan, no? Lumakaw ka mo o walihan ninyo ang tibok na nasod. On the way pa. Imagine na, 33 AD ang Roman Catholic Church,
Kano sa muna abot diri 1521 dili pa gyud mga pari ang nagdala, political motivated si Ferdinand Magellan. Just Objection, Mr. imagine that. Moderator, wa ko mangutan na sa Catholic Church, ang akong ipautan na sa iya kay siya na nagpresentar. What is your objection, Mr. Alima? My objection is about she is not responding my question, Mr. Moderator. So, kindly repeat the question para reiterate, para madunggan ni this GDB. So, imo nang gi-affirm na kini na rehistro ni atong 1981. Una ni. Kining girehistro ni atong 1981 company man da ini. Unsay pangutana, Mr. Aliba? So, mo yun ka ba kini di ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified Incorporated kumpanya da ini? Ma'am Genevieve, ang pangutana ni Mr. Alima, muuyon ka ba? Kining Jerusalem Church of God 70 Sanctified kumpanya Tubag. Correct. Organization. Huwag mo yung organization, dili siya company. Company of people. Okay? Thank you. Okay. Company. Nga naman, sige na Jesus nag-gather sa mga apostolis. Dili day na company. Plus, ang sect ang nagbuot na Butangag Incorporation. Dili kami. Meaning kasi nagsubmit kami, pero sa may problema. Company Magilan Church, it's an organization. May problema, wala. Wala. Next question. Kining nakaila ka ba ni Andrew Dagger? Andrew Dagger. Gikomisyon siya sa Church of God 70 ni atong 1931 Nakaila kayo. to build or to establish a church in Jerusalem. Sakto? Tama. Okay. Pero kadali lang. Okay, matubag ko. Igo siya nag-reorganize. Kaya nga naman, nawala man sila ng gilutos maron sa Roman Empire. Hinagduman nato ang mga Hudiyo pod. Dagit ni Nabucodonosor 70 years dito sa Babylonia. Walay tao ang Jerusalem. Kung kami wala dito sa panahon na i-vacuum tungod kay gilutos kami sa Roman Empire, ang Roman Papacy. Thank you. So imong gi-admitir Before mo proceed ang sunod pangutana, ato ipaklaro sa duha ka magdidebate nga pabuton sa nato nga mahuman ang pangutana adi silang tubag. Okay. O diya pabuton sa nato nga mahuman ang tubag adi sila pangutana. Proceed sa pangutana. So Objection sa muna. Okay, based on our guide, ask question based on the presentation. I would like to ask the moderator focus on what I am presenting. I am ready to answer. Ayaw siya i-escape. Sige nung isa sa atong hisgutan, head of the Truth Church. Duha lang ako ang punto nga gihatag. counter objection, Mr. Moderator. What is your counter objection, Dili ko Mr. Alima? mokat sa iyang presentation kay wa pa na sa topic. Ang atong topic imong pamatud-an nga ang Jerusalem Church of God 70 sanctified gitukod ni Kristo. Mao nang sa akong first question, sa akong premise, ang series sa akong questions nangutan ako about sa origin. So may affirm na siya nga si Andrew Dagger gi-commission sa Church of God 70 ni atong 1931 to build a church in Jerusalem. So mo-proceed ko sa akong pangutana related sa origin. Ayaw ko i-focus sa imong presentation na wala nihaom sa tema. Moderator's time. I-off sa ang oras. Kanang ang atong pangutana dili mo gawa sa tema. Ang presentation pwede bisag asa. So before ang objection, Miss Papiliero, kanang ang pangutana tubagon sa gipangutana. So what is your objection, Ma'am Papiliero? Okay, objection. I am clearly telling everyone, pag maghisgot ang iglesia, na i-head, na i-body, una na ako gihatag si Ginoong Hesus. Parang dili man duha mo focus sa ato ang i-present. It's kanabitang standard rule. Mangutana ka muna base sa atong i-present. So do not focus on what I am not presenting, but on what I am presenting. So I hope that is clear. Again, head si Ginoong Hesus, body ta. Dili maila ang tinuod na body kung di na pamailahan ang tinuod na head. Thank you. Before ang another question, ako lang i-reiterate paghisgot ang tema na inyong gidebatehan sa duha ka pundok din.
pamatud-an sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, nga gitukod ni Kristo kining simbahana sumala sa Biblia o referensya. Sa ato pangiyang pag-anhi sa proposition number 1 sa unang presentor nato, pamatud-an niya nga kining Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Akong ibalik ang microphone ngadto sa pangutana o ngadto sa mutubag. Objection sa mo, Mr. Moderator. Basahon ako ang atong gisgutan ha. Okay. I would like to read the question and answer. Any topic can be presented as long as it is related to the position to defend the church he or she presenting. Is it not related to the topic? Ginuhiso sa atong gisgutan. Bugha ang mga mata ninyo. Ayaw biya si Ginoong Hesus. Ano man, siya man ang ato ang sundan siya atong tuhan. Thank you. Counter objection, Mr. Moderator. What is your counter objection, Mr. Alima? Klaro manggod ang proposisyon, Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, itukod ni Kristo. So ang akong gigukod ini, ang akong series of questions, wa pa kumahuman, nga akong ipaloto din ang origin para mabulgar ning iyang simbahan nga di tinukod ni Kristo. May affirm naman siya nga si Andrew Daguerre gikomisyon sa Church of God, Seventh-day sa Amerika. Kanang Seventh-day Adventist sa Amerika, mao nagkomisyon kang Andrew Daguerre nga to establish a church in Jerusalem. So kung sunod nga pangutana, kung si Andrew Daguerre gikomisyon sa Church of God, Seventh-day sa Amerika na atong 1836, gikomisyon na 1931, ang pangutana, kinsa may nagtukod sa Church of God, Seventh-day sa Amerika para trace up nato ang origin sa gidala ni Andrew Daguerre sa Jerusalem na Church of God na itong 1931. So ang pangutana, Miss Papiliero, kung kinsay nagtukod sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, ito ba ka? Okay. Sige. Kay dili man siya mo pangutana dito sa mga gipresent nako. Tubago na ko ang pangutana. Mali mo ang mga year. Wala kay sakong ha, mga pagbasa. This is the history of true religion by Elder Andrew Daguerre. Mga kaigsuunan, dili po niyang sinulat nga siya lamang. Nga naman, naani mga references nga naman. Nag-eskwela siya sa University of Chicago. Nag-eskwela siya theology. Naa dito ang tanan nga mga pagbulgar kay maka-access siya sa library sa Chicago. Objection, Mr. Moderator. Wala ko pangutana nang iyang ipangyaw-yaw. Akong pangutana ba, si Andrew Daguerre, imo nang gi-affirm. Okay. Nag-i-affirm nimo, nag-i-commission sa Church of God, Seventh-day sa Amerika, to establish a church in Jerusalem. Dito ba na ganina? So sundan ako, kadtong nag-commission kang Andrew Daguerre, nga church dito sa Amerika, kinsay nagtukod ni adto. Para ma-trace up nato, kung kining imong Church of God nga gikunikan, mao ba ning gitukod ni Kristo o tinukod ni sa Amerikano? Ayaw ko basahan ng libro ni mga wadyan tubag. Okay, gitubag ka Mr. na po. Moderator, ang akong objection i-roll out sa kay dili man sa responsive sa akong pangutana. So, moderator's time. Point of order. Ang pagutana kung kinsay nagtukod. So, kinahanglan imong pamatunan sa Biblia o sa referensya. So, tubaga. Unsaon ako pagtubag sa imong mali na pangutana? Ingon ka, gi-commission sa Seventh-day Adventist? No, wala siya gi-commission sa Seventh-day Adventist. Kundi sa General Conference. Objection, Mr. Moderator. Nitubag ka na ganina. Wala ka po kuningon na wala siya gi-commission. Dahil lang. Objection, Mr. Moderator. Okay, Mr. Alima, kadali lang. No. Tawag na to. Wala man ko ni-deny. Gi-commission siya. Lagi. Pero mali ang Okay na to. Nag-commission si Andrew Daguerre sa Church of God. Hello, sister. Pag-respito po sa nag-object. Moderator's time. One at a time. Ni-affirm na kaganina, nag-commission. Nadagamay nakasaksi. Ingon baya ka nga ayaw, bukhang inyong mga mata. Bukha ba ilang mga mata? Nahibalo ba sila nga nito baka nga si Andrew Daguerre gi-commission sa Church of God, Seventh-day sa Amerika to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa wala pa church to establish pa. Gi-commission pa siya sa Amerika. Ang pangutana, kadtong na-commission sa Amerika, kinsa may nagtukod ni ato? Moderator's time.
kanang natubag na di ay ang karon sunod pangutana kadtong gi-establish nga Jerusalem sa Amerika kinsa may nagtukod diadto. Okay, basahan ako diha. In the fall of 1931, it was voted at the General Conference that the church should send someone to look after the work in view of moving the world headquarters there when the conditions would present. Arrangements were made consequently for Elder Andrew N. Dagger to go and look after the work. Mga kagsunan dili Seventh-day Adventist, the General Conference of the Church of God, nga naman, dito man sila gikan sa Jerusalem, again, naanha sila sa Amerika, tungod lagi nga kilotos. So karon, ano sa manahimo nga independent nation ng Israel? Kay under colony man siya sa mga German tribes. So nahitabo nga dili gid siya makauli pa dito. Kay under colony man. So sa panahon nga nahimong independent nation ng Israel, diha sila kay magbalik o establish, meaning wala siya nagtukod o iglesia. Ano nagtukod pa man siya iglesia? Gitukod na ganin ni Ginoong Hesus, Church of God. Church of God. 12 verses in the Bible. The Church of God maunay gispasakupan ni Apostol Pablo. Sa diha nga human siya malutos na miraculously converted siya. Wala man siya ningon nga Roman Catholic Church siya na convert. Wala. Church of God. Ngalan ng Church of God, ha? Thank you. So niangkon ka na ang General Conference niadtong 1931 nagbinutuhay sila nga si Andrew Dagger ipada sa Jerusalem. Sakto? Dili. Sakto. Dili mo ko mamaka. Okay. Pero sa again, klaro ba ang tubag? Wala siya nagtukod, ha? Wala siya nagtukod. Sa ako nang giingon, nabihag ni Nabucodonosor ang mga Hudiyo sa Babylonia 70 years gilotos. Gilotos sa unang mananap na mapintas. Pagbalik, gitabangan sila. Pag-reorganize back the headquarter. Pero wala na nawala ang pagka-headquarter sa Jerusalem nga naman. Sige nung Jesus diha na tao. Diha siya nagpakamatay. Diha siya nigikan sa iyang pagkayab. Diha po siya mabalik. May nga si Pedro, si kanang Pablo dito na lubog. Unya, sige nung Jesus, ahaman siya na lubog sa Roma. Kiluwi sa Jerusalem. Kinsa may head nga atong tuhan, si Pedro o si Apostol Pablo, mga kaigsunan, bukhunan ko atong mga mata. Okay. Next question. So, matod mo, gipersecute ang Church of God dito sa Jerusalem. Ang pangutana, kinsa man nga Church of God sa Jerusalem mag-persecute nga miadtog Amerika? Hinganli, kinsa? Okay. Ang mga Church of God, nga nila na bisag unsa, sulpot. No, inana. Pero objection, Mr. Moderator. Okay, dili. Ang ako pangutana, Mr. Moderator. Please lang, objection, I repeat my question. Objection, I repeat my question. Nag-premise na ko. Nag-introduction na ko. Okay. Para makabalo ka ba? O kung sa'yo panghita po sa tinawag na iglesia, kay huwag ito kabaluan ni. Okay? Ana ha? Nagkalipad to. Okay. Ang saglit akong gingon. Nawa na kasi mauna-una, madam. Ako, i-repeat ang question. Matod nimo gi-persecute ang Church of God dito sa first century. Okay. Ang pangutana, kinsa nga gi-persecute nga membro sa Church of God nga miadtog Amerika? Nga niadtong 1931 nag-General Conference nga si Andrew Dagger pabalikon sa Jerusalem. Tuba? Okay. Ang paghawa diha sa mga kanang katawhan sa Iglesia sa Dios, nahitabo na dito ato bitong pilgrim nga mga Puritans. Asa ko nang gingon ha, nganlan gid bisag unsa, daghan kay mga kaigsunan, panganlan ni og Puritans, Waldensians, Cathari, Albigenses. Naana bilitanan, naay mga references ana, pero they disown that name kay gitawag ilahan ni Cabardo, ilahan ni Cabias, inaana man ang pagsagaran. Pero ang amo ang name Church of God, gitawag lang mga Puritans. So again, ang Puritans, kay nga naman, ang Amerika, mao'y naghatag o kanabitang proclamation sa freedom of religion. Imagine na ha, sa ito pa, na wala dahil freedom sa unang panahon. Kaya nag-proclaim ng freedom of religion. Sa diha nga nag-proclaim ng freedom of religion. For not responding my question, Mr. Moderator. Nag-respond ako, Puritans. Mr. Moderator, no. Ako lang siyang isuprutaan para makasabot ang mga katawan. Objection, Mr. Moderator. Ang ako pangutana, wa yun niya to baga. Moderator's time.
ang pangutana nako ba matod mo Time sa cross-examination. awa na. Wa na. Time is up. Okay. So, thank Sige, you Point of Bill. sa duha ka mga pagpilibati. So, ang tanang pangutana gitubak ug ang tanang tubak ipaminaw sa nangutana. Ang sunod, mauna ang barog sa Roman Catholic Church. 15 minutos nga iyang ipabarog ang tema nga pamatud-an nga ang Roman Catholic Church, one holy Catholic and Apostolic Roman Church, mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Atong i-welcome ang magdidebate sa Roman Catholic Church, Mr. Paul San Pablo Alibo. Daghang salamat Mr. Moderator o daghang salamat Ma'am Genevieve sa imong napakyas nga 15 minutos na pagpabarog. Sa lagda pa ni sa katarungan, ang iyang mga rason gitawag fallacy of imaginary conclusion. Nag-conclude siya nga ang Jerusalem Church of God, 70 sanctified, nga narehistro sa pagadian ni adtong Oktubre 23, 1981 tinukod ni Kristo. Mao na iyang giingon. Mao nang wa siya mo focus sa subject matter. Ang iyang presentation murag manok na hinangkan. Nawa nagsalimuang asa mangitlog. Gisayangan nimo ang imong 15 minutos ka kahigayunan sa pagpadayag sa imong naglagubo nga pagbati. Kay dugay ra ka nang hakit nako kapintuig na. Wa gyud ka nako pansina. Pero sa imong giingon sa Facebook nga basta Jerusalem Church of God na ang maghakit sa mga CFD, di gyud sila manokol. Mao nang pasaylo ako nga naaghat ko nga suklan ta ka aron mabulgar nga kining imong gibarugan nga simbahan. Gikomisyon si Andrew Dagger sa General Conference ni atong 1931 to build a church in Jerusalem. Sa ato pa 1931 pa dahil na gikomisyon. Mo nang gipangutana ko ikaw kay miingon man ka nga gipersecute ang Jerusalem Church of God 70 sanctified nga narehistro sa pagadian. Wala matod sa kasaysayan kay maisra man basahan tag libro sa kasaysayan kinsa ang gipersecute. Dili tamang yaw-yaw din sumala lang sa atong panaghap. Ibase nato ni sa kaligunan. O sa may gayon din sa pahina 138, the principal reason, Madam, bukhang imong mata, bahalag pura nagkandi nga di mamilok, bukhay inyong mga mata. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit the Catholic Church to exist. And Nero was the first emperor to persecute the Christians. Kinsay giloto sa Roman government? Ang Catholic Church. Dili ang Seventh Adventist Church of God Jerusalem Sanctified nga narehistro ni atong 1981. Pagkalayo ba sa iyang tinubagan? Murag kalayo sa sidlakan o sa kasadpan. Huwag yun mag-abot. Manang di yun niya tubagon akong pangutana kinsa may nagpukod ni atong maong simbahan na nagkomisyon kang Andrew Dagger ni atong 1931 to build a church. Huwag yun siya katubag. Kaya iya fallacy of imaginary conclusion. Mura siyang nag-imagine ang iyang simbahan mao na tinuod nga why dokumento nga nagpamatuod. Mayon siya gi-persecute ko no. Ibutang nato nga tinuod ang iyang claim. Mo nang gipangutanan ako siya, kinsa nga dito sa Jerusalem nga membro sa Church of God na miadtog Amerika. Yang iyang huna-huna rebelled to re-establishment. Sa ato pa, tuan na sila dito.
Niya tulog Amerika, ay gipersecute, mabalik na po Jerusalem. Pero wa gyud siya katubag nga naay re-establishment. Wa niya tubaga nga katong Church of God Seventh-day nga nag-commission kang Andrew Daguerre na 1931 to build a church in Jerusalem, tinukod tog mga Amerikano. Dili di ay tinukod ni Kristo nga Ginoo. Sister, nagmata pa ka sister? Ang nagtukod, Sister Mahibalo ka, salamat na nitambong ka nga debate. Ug ayaw in town, Sister, pagahia ang imong kasing-kasing. Kinahanglan dili ka mamilok sa kabatuoran. Dito sa pagka 1931, dito nang sugod ang pag-start sa Church of God Seventh-day. Nga kining ni adinhi sa pagadian, sumala sa inyong rehistro, Oktubre 23, 1971, with SIG number 0001011534, sa Amerika ni asa ko ni sister pagadian wala kini mahiuyon sa roadmap sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa man tay supak na ang simbahan nag-start sa Jerusalem, ang origin. Kaming mga Katoliko nituo nga dito sa Jerusalem ang origin. Apan ang pangutana asa man gilugway. Sumala sa balaang kasulatan Buhat Kapitulo 23 versikulo 11 mao kini ang atong mabasa. Mingon ang Ginoo sa iyang apostol kasi San Pablo, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka sa Roma. Asa di ay? From Jerusalem to Rome. Dili kay from Jerusalem to America back to Jerusalem. Mura naghinangkan nga wa nagsalimuhan nga wa kaitlog bisag asa upadong. Sumala sa Biblia na ay klarong roadmap ang simbahan from Jerusalem to Rome. Mao bitaw ng sunod sa Acts of the Apostles sa may sunod ang letter to the Romans. Ang pangutana kinsa man ang recipient sa letter to the Romans. Dinhi sa New International Version sa Protestante mo kini atong mamasa. Romans. The writer of this letter was the Apostle Paul. Written in the early spring of AD 57. Madam paminaw, para makasabot ka. The original recipient of this letter, Paul, originally sent the letter to the Roman Church. Ang pangutana, kanang letter to the Romans, kinsa dahi gisulatan ni Apostol Pablo? Madam Geneve, ang Roman Church. Meaning, sa first century, establisado na usab ang Roman Church from Jerusalem to Rome. Karon kung mauni silang gitukod ni Kristo sa Jerusalem, niadto ba mo sa Roma? Naabay kalig-unang pangkasaysayan na nagpamatuod na miadto mo sa Roma. Unsa may giingon sa kasaysayan, world history. Basahon na to sa pahina 112. Not long until the death of Augustus, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Asa day, sister? Sister? Balik ko na ko, ha? The headquarter of the church founded by Christ were established at Rome. Matod sa kasaysayan. O kay maestra man sa dipit, nagtuo ko, kadi yun ni Sopakira. Kung sa may gayon din sa 3rd year nga libro, sa ang ating daigdig at kasaysayan, pagsulong at pag-uugnay. Kung sa may gayon din madam, paminaw madam. Ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang relihiyong
itinatag ni Hesukristo noong unang siglo. Karon ka maestra man ka. Motodlo na kaini sa eskwelahan o imong ipakulog imong kaldero sa DepEd. The Philippine, a unique mission, historian, 4 minutes Sonia Saide, and 40 seconds. Gregorio Saide. Ang sa may giingon sa atong libro, sa libro sa mabanggiitang historyano sa Pilipinas, nagigamit o sa kini sa makolehiyo sa DepEd. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Christian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pagutan na siya sa Geneve, isa nagtukod? Ligog-ligog siya, hindi siya minaw. Bukhain taon ni mong dalunggan. The World Almanac and the Book of Facts. Kung sa may kiingon sa pahina 704. Mato din mo kini ang atong babasa. Roman Catholic, founded by Jesus. Kinsa nagtukod? Si Jesus. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic term applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Most specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called the Roman Catholic. So kini nga mga libro nga atong gidiga dinhi, the Book of Religion. Di Katolikong writer hin ha. Pwede nimo check up niyo niya. Nga way Katolikong nagsulat dinhi. Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. Original. Tapos, banggaan ta niyang piki. Manghagit pagdebate. So, 2 minutes remaining time. mao na madam nga I'm sorry nga kanang imong simbahan tinukod na sa Amerika. Mura mong dami account ba? Nagamit na mo ng Church of God. Mura sa Facebook pa na dami account. Gitago nilang ilang kaugalingon sa pangalan. Ang imong simbahan, madam, gitago nimo sa pangalan aron mulutaw na tinukod mo ni Kristo. Apaniining kahaponon, mabaliman ang buko sa kawayan, di man niya dawaton ang nagbuntaog natong ebidensya. Apan magpabilin ang kamaturan ng simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. Bisan padili kamudawat, madam, nagpabilin ang kamatuoran na kining atong simbahan nga gibarugan tinukod ni Kristo sumala sa ebidensya. O bisan pa hugot ang imong pagtuo sa Church of God, Seventh-day Jerusalem Sanctified Incorporated, di gyud na makapahimo sa imong simbahan na tinuod. Nagpabilin gyud ang imong simbahan nga dili tinuod, tinukod og mga Amerikano nga nagdami account sa Amerika o sa Jerusalem nga magtukod og Church of God o gipalakat ang istorya ng simbahan na wagtang. Ang simbahan wala mawagtang, madam, kay ang Ginoo nga nagtukod niini dili tao nga bakakon. Unsa may giingon sa Ginoo? Mateo 28:20, ubanan ko kamo sa kanunay sa tanan nga mga adlaw hangtod nga matapos ang kalibutan. Unya na wagtang kay miadtong Amerika pagkadakong sinampanggong na kontinuod kini ang Ginoo na pamatud-an din pakakon nga naman kay wa siya kapabarog sa iyang mapanumpa ng simbahan na hanaw. Mo nang kanang imong argumento supat ana sa pagkamatinud-ano ni Kristo, imong giakusahan ang atong Ginoo nga nabata sa iyang simbahan na wagtang. Time is up. Palakpakan na itong Ginoo. So pagpako nato ang presentor nga pagpaka nato pag-usap Share niyo ang atong live. na maisugod ug makusganon kayo nga nagpabarog
nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Basig batinga mo sa ilang panagsabot, igo naman ko nga may witness o nag-moderate sa walay pagdapig, unya ka mausap, nagdepende sa inyong mga kasing-kasing kung kinsa kanila ang insakto. So kitang tanan padalanginan unta sa Ginoo niini. Basig batinga mo nga ang ilang kada banog nila affirmative sila puros. So mao ni ang ilang ipalagsabutan. Kibali ang una o ikaduhang tema, ilarang gi-correct, i-fuse ba nila. So mao ni ang ilang gikasabutan sa duha sa mga magdidebate. So karon humana man og pabarog ang Roman Catholic Church, muanhin na usab kita sa 10 minutos nga cross-examination, bali-balihok pangutana ang Roman Catholic Church kung katong gisulti niya tinuod ba to. Ug ang mangutana niini mao ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified nga mao si Miss Genevieve Papiliero. Atong i-welcome siya para sa 10 minutos na cross-examination. Shout out, Okay, Eugene sige. ka po, bro. May hapon, bro. So, daghang salamat no sa mga pag-present, Mr. Alima. Unang pangutana. Ang haad hominem ba nga sama sa kanding ng itlog kulog, dili binurong alang tugi or binurong? Kana siya nga pagka-istorya, Basta kampanya. asumbingay. Dili ikaw ang isgutan na ha. Nga, sa argumento, kinahanglan nga, ikaw bito nag-una-una nga, bukhangin yung mga mata. Which is So, ako mata. used by Jesus Christ. Ang imong giingon nga, bukhangin yung mga mata, wakpod ko kadroga gitok to ni Kristo. Wala. Wato wala. Ano Dapat si Kristo nga, ang inyong mga mata, bukha, pirme. So, basahin po ko na, kung diha ka basa, tablahan ta. Basta, next year lang. Kaya ako sa tiba ng pautana. Pautana ko, ang imong pautana, sayang manggod. Naluoy ko sa imong presentation ng pangutana, mga na-miss ni mo ang point dapat. Direct to point, kaya itong minuto manggod, gamera kayo. So, diretso igo, kung sa boxing pa ni, budigahan ko. Budigahan ko, basa ko, knock-out ko dire. Objection, moderator. Daghana kayo siya gusto niya. Jokers! Oh, minute ko na ako tinubag. So moderator's time, i-off sa ang oras. Jocelyn nila sa Rio. Kanang panahon sa pangutana, Jocelyn. ang mutubag mamili. Sabi na ako nga, babae. Ang microphone ni hinay. Ang mangutana, maminaw usap. So, hope nga one at a time, Inimyo. May hapon. sa gitagal nga tag sa kabinuto, ato kining i-follow para hapsay ang pangutana ug tubag. So, what is your objection, Nagyagan sa kamatuoran, Miss bro. Genevieve? Shout out, bro. Kinahanglan siyang Nagyagan sa kamatuoran. kanang badlongon sa iyahang mga personal attack. Sa yun ka, kulob ang kaldero. Inana doon sige ng Jesus, wala uwi. Dili maayo nga panigingnan alang sa magbabalik. Kung unsa ka makahoy, gikan na sa toang kasing-kasing. Mailah kung kinsa ka sa imuhang gisulti sa baba kay gikan na sa kasing-kasing. Ad hominem is not allowed during the debate. Lodimar ko ta. Unsa iyang gibuhat? Yan, shout out. Daghan kay siya ginagamit. Ni-affirm pa ang katawhan, ikulob ang kaldero, mga kaigsunan Objection, na walay Mr. Moderator. persecution na mahitabok Objection. kanamo. Unya. Objection, Mr. Moderator. Si Kristo, sister, iyagay rin na, mga bitin ka mo, makaliwat ka mo sa alas. Huwag ito mo yun na siya sa imo, huwag mo sundod ni Kristo. May gamit o mga harsh kayo nga words. Ang ako, isip, pagpahinumdum na mo ba, as gifted teacher, ang gifted teacher, ang yung libro nag-ingon, na ang simbahang katoliko tinukod ni Kristo. So, ang imo ng supakon, kung saan itawag na to sa taong supakiro, babae man na supakira, nagsulti lang tinuod. Na as teacher, ayaw supak-supakan ng libro sa dipid. Moderator's time. Objection and counter objection. So granted. Ibalik ta mo sa inyong ikasabutan. Panahon sa presentation, bisag sa kamulupan o mulanding, walay mubalda. Anil Airbag. May hapon. Mao nang ako, si moderator, ningtuban ko sa inyong Ernie ikasabutan. Rosel. May hapon na, bro. So dinhi ang objection o counter objection sa cross examination. So hope
nga mobalik mo, labi sa kung sa iyong istorya, walay makialam panahon sa presentation. So, niya na ta sa close examination. So, next question. Okay, sige nung Jesus nag-ingon, pinaagi sa imong mga pulong pagkamatarungon ka o pinaagi sa imong pulong paghawkman ka sa silot. Okay, let's proceed to the next question. Okay. Natukod ang Roman Catholic Church sa Jerusalem. Roma or Jerusalem? Kung naminaw pa ka, madam, Objection, moderator. Yes. Magpili ra ka sa duha. Magpili ra ka sa duha. Okay, objection, moderator. Simple ra kayo ang pangutana. It's either asa sila natukod sa Roma ba or sa Jerusalem? Mutubag na ko. Kung naminaw Moderator's time, please talk one at a time. Nangutana si Miss Sinibit, pero wa pa niya mahuman ang 1 minute. So di sa usapaw hangto daw di mahuman ang iyang 1 minute. Hope nga ang 1 minute sa inyong rolling atong ipatuman o ako igo lang nagpatuman sa inyong gikasabutan nga duha. So kung ang iyang pangutana premise pa di ay, so paminaw nato ang premise ug pangutana ug asahan ang premise ug ang pangutana. Next question, ibalik nato sa iyo. Okay, next na pangutana. Wala. Kato akong pangutana gihapon. Asa gitukod yun niya? Gitukod ha? Tima na to, Mr. Alima, gitukod. Asa gitukod? Jerusalem or Roma? Mutubag na ko. Ikaw sa bagaw bala ha? Di bagiing ng taganina, Madam Genevieve Paminaw, kung naminaw ka pa sa akong presentasyon, di na natin may pagutana. Klaro ba kung ingon mo? Dili matuis ang kamatuoran nga dito gitukod sa Jerusalem. Apaan? Gilugway sa Roma, gibasahan ta kag bersikulo, buhat 23:11, wa pa mahuman. Ay, sa buhat ko. Ang kininamit itong timekeeper ka mo. Pupindot ko, human ako. Ingon nga nagpamatuod sa Jerusalem, muadto sa Roma. O gibasahan ta ka sa kasaysayan, nga kanang letter to the Romans ang recipient ng Roman Church. O according to the world history, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Dili dahil sa Amerika, miadtog Jerusalem. So dito gitukod sa Jerusalem, apang gilugway sa Roma. Kay sumala pa sa Roma 1:6-8, kamong mga taga Roma, gibangga ko kamo. Time of answering is over. Next question. Okay. Pasagot ang tubag gitukod sa Jerusalem. Okay, question. Ako rin suliswa. Patay bro. Ay, lupa to siguro. Okay. Gitudloan si Apostol Pablo nga kung unsay iyang pamatuod sa Jerusalem, mauusab ang iyahang ipamatuod kung moadto na siya Roma. Pangutana, unsay gipamatuod niya sa diha nga nagwali siya sa Jerusalem? Roman Catholic Church? Sa diha siya sa Jerusalem ha? Roman Catholic Church or Church of God? Ang akong pangutana ha, og unsay iyang ipamatuod while naa siya diri sa Jerusalem? Take note ha, kung unsay imong ipamatuod samtang naa ka diha sa Jerusalem, mao usab imong ipamatuod kung nadto ka sa Roma. Mabalhin di ay tubaw. Hello. Roma 16. Objection, moderator. Nagtubag lay ko. Itubag. Nusa man ka? 1 minute. 1 minute. Pangumusta kay kamo sa balaan nga halok. Ingon nga ang tanang iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Dayon sa 16:23 sa Latin, Universa Ecclesia mana. Universa Ecclesia, meaning Catholic Church. So, dili po din nato nga Church of God, Iglesia ni Cristo, pabor sa Iglesia ni. Ayaw pagamit-gamit sa ng dami akawak, Church of God, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Hesus Kristo, ang sa bato, kanang tanan sister, retirado na sa Iglesia gitugod ni Cristo. Nga sa ulahi, gioyon na nimo, according sa admitted facts,
nga ang One Holy Catholic Apostolic Church, ang Roman Catholic Church, ang Catholic Church is one and the same. Time of answering is over. Moderator's time. Samtang i-off sa ang time. Samtang nagsulti, gawa pa maabot sa time, wala say musapaw. Kaya kanang mga mananapaw, wala na iluna sa gingharian sa langit. So, next question. Tomas Dulyo, may ngapon. Okay. Ang Iglesia ni Cristo ba mao ang gitukod ni Ginoong Hesus? Sa ato pagay kung nga ang Iglesia ni Cristo nag-usab-usab dahil si Ginoong Hesus, church of naglang gipanggikuan. Ang kadtumagod ana ni siya Mr. Paul ha. Kanang tudon ta ka. Kanang Iglesia ni Cristo diha nga nangamusta. Maunang ginikanan sa pagkabahin-bahin. Maunang Nicene Christianity. Manong man lang si Apostol Pablo no. Tapos sa kumugikan adunay mga lupo nga mabangis nga dili nila pa sa iluon ang panon. Nicene Christianity. Mao na nahitabo. Unsa tigingon? Kana sila nag-alagad sa ilang kaugalingong tiyan. Mautong nagpa-Iglesia ni Cristo, pero false Christianity di ay. Next question. Oh, so then, Ono Tesalonica 2:14. Gitudloan lang kanako kay waka kasayod ana. Sumpay di ana ha. Pagbasa ganita, isumpay na to. Time of questioning is up. It's over. Next question. Okay, next question. Okay, Madam, basahan. counter, Mr. Moderator. Wa man na siya mangutanan na nag-lecture mahinoon eh. Okay, kailangan ka-lecture. Nasa 15 minutes allotment nga dito ka magpakuhagay na ng imong naglagubo o di na mapugngan nga pagbati. Niata sa 10 minutes cross interpellation, ang tanang proceedings din pangutanan ng tubag. So, pangutanan in taon. So, moderator's time, mangutana na ang tig-pangutana. Okay. Nasayad ba kami, Sir Alima, o sa gisulti sa 1 Tesalonica 4:16? Ay, 2:14. I'm sorry. 1 Tesalonica 2:14. Unang Tesalonica 2:14. So, akong basahon ng imong bersikulo o ako na ipasabot nimo. Ha? Unang Tesalonica 2:14. Tubag ni bro. Tubag ni sa iyang giingom. Ang akong Mga ipapakita. igsoon nahibalok nahitabo So, time for answering. Proceed. Muna ang tubag. Kining giingon din sa unang Tesalonica 2:14, mga igsoon nahitabo kaninyo sama usab sa hitabo sa simbahan sa Hudiya. So referado na simbahan sa Hudiya ba? Ang simbahan sa Hudiya gilotos sa mga Hudiyo. Ang apostol mang retirada, ang apostol matinunan, gilotos ang simbahan sa Dios dito sa Hudiya, sa ilang report isig katagilungsod nga Hudiyo. So, mura man sa topic ng Church of Batinor dito ko Kristo nga Jerusalem sanctified na rehistro sa SEC sa pagadian nitong October 23, 1981. Pagpapana ng imong proposisyon. Sayang ng imong pangutana sa ako. Next question. Ako'y basa. Kay kamo mga igsoon nahimong mga maawaton sa mga iglesia sa Dios sa Hudiya, dili sa Roma. Okay? Okay, sige. Bukha ang mata. Bukon girl. Okay. Hudiya ha, ang ipaawat. Ahaman si nagwali, Tesalonica. Next question. Meaning, dili Roma. Okay. Mr. Moderator, also man Next question. Nagsaysay o nangutanan Nangutanan lagi. Kaya ni siya lagi. Ay, sir. Kailangan mo hibaluan ba? Point of order, Mr. Moderator. Tubag, Ang dili ako, mao. Mr. Moderator, na mangutana siya. Mangutana, isa dili kin nang iyaw-iyaw naman ng asa mo kanaabot Hudiya. Sa moderator's time, sa pagadian natong topic. sa panahon sa pamahayag, magsigig pamahayag. Sa panahon sa pangutana, kung na ay premise, before ang question, ipaday ang premise, question nga dili muhurot o sa kapinuto. So, ka-guided si Mr. Alima o si Miss Genevieve ni ining maong guidelines. Next question. Sundalo ni Cristo, may ngapon. Rosalyn. Ano sa naabot Kalibasa. sa Pilipinas ang Roman Catholic Church? Historically, 1517, sayop tong imong giingon ng ang sa Pilipinas mapari ang dala sa Kristiyanismo. Ni sakay atong barko ni Magellan ba nagisuportahan sa hari sa Espanya, kay Portuguese man to si Magellan. Na siya plano expedition tibok kalibutan. O man suportahi sa Portugal, ni adto siya, ni hangyo siya sa king sa Espanya.
Dayon, ang simbahan, gisugod pa sa Ginoo, 28, 19, sa Mateo Panlakaw, sa Cebu Kalibutan, diningon si Padre Pedro Badirama, higayon na ni, nga matuman ang giingon sa Ginoo, nga ang maayong balita, mo kailap sa Cebu Kalibutan, kay naanay barko, nga mutadlas dito sa lain mga nasod. So, sakto to. So, may sayop pa to. Ang sayop, ang kanang pagadian, 1981. Kaya nga naman, sa main taon, niabot ang mga taga Jerusalem sa Pilipinas, nga ang Jerusalem, okay. Kapas. Sunod po tayo, madam. Okay, so, kung ang Jerusalem Church of God Davao, 19, Journey na rehistro of 1981. Nganong dili man 33 AD dayon na rehistro kay? Gi-criticize man ninyo, di ba? Anong 1521 raman mo naabot rin? Alangan maglangoy. Ang sumentaw ka. Nag-istorya man ka kasaysayan. Wa pa ba yung aeroplano sa unang helicopter o barko? Kadto ba kay naanay kahimana nga si transportation na makaabot no anong kamo 19 itiwan ko mo niabot kay na may aeroplano. Alang palangoy yun mo ang mga tinunan sa una pang kauno ng iho. Di kaabot ito sa laing baybayon. Kamita po ng atong common sense. So kanang imong pagutana, madam, lagi ka sa Jerusalem pagadian, October 23. Wa naman na nibigkalimtan na naman imong topic na October 6 nato nga. Napamako yung minute no? Jerusalem Church of God Company, kumpanya Mandayene Incorporated. Ang iyang rehistro sa SEC 0001-01534. The registered October 23, 1981. So mo na ipangutan na intaw kay bahuman ng debate ha. Di ka kalanding. May pa si Majila nakalanding pa sa Limasawa. Ang imong argumento di ko kalanding sa asa mo abot. Okay, now okay. Kung ang Roman Empire nga kanabitaw mao ang mananap nga mapintas kinsa man ang church nga nag-persecute sa Roman Catholic Church. Dili ang church ang nag-persecute. Ang church ang gi-persecute sa Roman Empire. Wrong number ang imo. Bawaan. Okay. Well, history. Ibasa na ko. Mo nang giingnan ta kay beta paminaw, madam ha. Wa gyud ay ka maminaw. Unsay akong giingon? Okay, The government cannot permit a religion like Roman Catholic Church to exist. And Nero was the first emperor, succeeding sa mga 10 emperors, na ilang i-persecute ang Christianity. Ang nag-persecute ang government, ang i-persecute ang simbahang Katoliko. Kaya wakuhan mo ato, kaya narehistro mo sa pagadian, October 91 pa man, so dili mo kadtong i-persecute ang simbahang Katoliko. Matod sa history. So akong i-encourage na ka, pag humanin ng debateha, adto sa inyong library, magtuon o history. Okay, sige, next. Time of interrogation is up. So, kamo na ang mag-decide. Basta naminaw lang ang tanan. Ako nagpatunga ra ko kay diya mapuko sa tunga nilang duha.